Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. So, ang topic natin ngayon ay si Kuya Red. 'Di ba? So, kagabi merong super fanatic ni Kuya Red na sabing ganon. Si Rangel Donaire, sabing pati wife ni Kuya Red tinitira mo kahit wala ka namang patunay. Man, may patunay ako na sinungaling si Ma'am Aloha. Gusto mong patunayan ko, humarap ka kasi sa akin, hindi pwede nasa comment section ka lang. Kasi napapansin ko pag nasa comment section ka, iniiwasan mo minsan yung tanong eh. Pag humarap ka sa akin, durog ka sa akin, maniwala ka. Hindi ka ba nagtataka si Kuya Red hindi humaharap sa akin, ikaw ang tapang-tapang mong magsalita sa akin, pero pagka nandyan ako, duwag ka na? Sabi niya pang gano'n, no? Kung sinasabi mo na si Joseph yan, bungo, hahamunin kita. O naghamon, patunayan mong si Joseph yan, papatunayan ko nagsisinungaling ka. O dumating ako, hindi naman humarap. Yun ang sinasabi ko eh. Pag mga fan ni Kuya Red, ang gusto lang niya nasa comment section, hindi ka ba nagtataka? Ikaw bobo ka? Hindi ka ba nagtataka? Si Kuya Red mismo hindi humaharap sa akin? 'Di ba? Ang bintang kalimitan sa akin ng mga fans ni Kuya Red, sinisiraan ko daw si Kuya Red. 'Di ba? Sinisiraan ko daw. Mismong si Kuya Red na nga eh. If what you say is true, na si Ma'am Aloha ay tinitira ko, 'di ba? Asawa ni Kuya Red 'yun, hindi ba gagawa ng paraan si Kuya Red? Na tinitira ko si Ma'am Aloha? Hindi ba gagawa? Walang yagballs yung yung idol mo. Kung totoo man na tinitira ko si Ma'am Aloha out of nothing. At walang kabuluhan na sinasabi ko kay Ma'am Aloha. 'Di ba? Totoo naman sinungaling si Ma'am Aloha eh. May patunay eh. Gusto mong makita ang patunay na sinungaling si Ma'am Aloha? Humarap ka sa akin. Kahit si Kuya Red, paharapin mo. Ipapa-explain ko kay Kuya Red yung kasinungalingan ni Ma'am Aloha habang nagvo-vlog sila. 'Di ba? Hindi ka nagtataka? Ikaw yung binabala ng idol mo dito? Yung idol mo mismo hindi humarap? Bullshit. 'Di ba? Minsan naguguluhan ako eh. Yung reasoning, nakikita ko matalino tong tao na to, si Rangel Donaire. Pero pagdating kay Kuya Red, ina-adjust niya yung standard niya. Come on, man. Ano ba? Anyway, pagpatuloy natin, ang content natin ngayon ay video ni Kuya Red. Ang title ay Lagusan ng mga engkanto sa Barangay Hall. Alam na agad na lagusan ng engkanto, May nakita na agad na portal si Kuya Red, no? Anyway, ipagpatuloy na natin to. Ito po ba ay daanan o so, ito yung preview, no? Sige po, hawakan nyo ulit. Pare, hindi ako yan, ha? Pumahawak sa... Halika dito. Halika dito. Halika dito. Saan banda? Dun! Sa loob! Halika dito. Upuan. Sabi niya, upuan. Di ba ang sabi ko, saan mo ako gustong puntahin? Sa upuan. Saang upuan? Pailawin mo yung, kung saang upuan banda. Dito ba na upuan? Oo, dyan. Apat na upuan tong nandito. Tatayo ako sa bawat upuan. Dito? Oo, dito. Ito napapansin nyo yung mga tanong sobrang precise, Pero tingnan natin, baka mamaya sa editing lang naman yun eh. Kasi 'di ba, yung mismong tumutunog part na yun na yung kinat ni Kuya Red sa preview. Pero try natin na nahimayin itong video na to. Pakihawak sandali po. Basta. Doon na tayo sa mismong content, no? Mga humihingi ng tulong at nagsusumamo dahil sa demonyo. Oo nga pala, wait. Gusto ko magpasalamat kay Sir
Lance, Flashlight Manila para dito sa t-shirt. Diba? Maraming salamat. Then may pin-provide siyang flashlight. Sobrang liwanag ng flashlight na pin-provide niya. Sobrang lakas. Diba? Mga high-end na flashlight ang meron si Sir Flashlight Manila. Take note, hindi ako ghost hunter ha. Pero nag-provide sa akin ng flashlight. At inaano ko pala, binabati ko pala yung kanyang pamangkin si Val. Hello Val. Cute yung batang yun men eh. Gusto nyo ba makita si Val? Cute yung batang yun. Hello Val. I'm so sorry ha kung nakakarinig ka ng mga bad words. Actually marami sa aking mga batang nanonood na si Erith Ignid din, yung tatay niya pa-shoutout ng pa-shoutout. Gustong-gusto daw ako ng bata. 'Di ba? Siguro dahil naka-maskara ako or what. Tingnan natin si Val ha. Nag-share siya ng post ko si Val eh. Ito Cute ni Val. Ayan Meron siyang sinishare. I-flash natin sa screen. 'Di ba mga men? Para naman matuwa si Val. Tingnan natin. Hindi pwedeng hindi ko babatiin tong mga batang to eh. I mean, syempre 'di ba? Bagamat medyo harsh tayo magsalita dito pero pipilitin ko Mahirap magsabi na hindi na ako magsasalita ng bad. Pero pipilitin ko. Ito si Val, 'di ba? Hoy, everything need shout out din Wait lang Ito si Val. Shinare niya yung ito Cute ni Val Ayan meron siyang Salamat Val. Salamat. So, balik tayo dito sa main reaction video natin. Yung Lagusan ng Encanto. Black Lady House to O nga pala, pinuntahan nila Noriel Gash Trip. Yung ba yung channel niya? Or whatever. Si Noriel Ghost Trip o Gash Trip, kung ano yung channel niya. Ipanoorin nyo yun. Gusto ko sana reaction yun eh. Kaya lang nag-aano pa ako ng time. Pinunta nila, wasak na pala yan, yung Black Lady House na yan. Sayang, dami pa namang memories sila Kuya Red dyan. Para kausapin sila. Para gabayan sila. Papunta. Para mas Galing ni Kuya Red, siya yung gagabay sa mga kaluluwa para makapunta ng paraiso. May gabi itay. Oo. Ano yung mga experience mo ng barangay tayo? Kanang barangay diri. Ito okay to na nag-i-interview kayo. Experience na mo din ng barangay na ay mo tao gid diha na amo makitaan diha na madunggan bang tingog nga magsulti-sulti bitaw nga maglakaw-lakaw. Okay. Maglakaw-lakaw sila nga magsulti nga mo di po nato masabot lagi sulti murag ingos-ingos ra ba. Oo. Murag ero pero bakwan man gid nimo kay tao man gid nga maglakaw-lakaw. I see dito sa direction na tinatahak nila, nag-i-start na silang mag-investigate sa mga lugar na hindi nila usual na pinupuntahan. Katulad nito na barangay, pumupunta na sila sa mga barangay, sa mga residential houses. 'Di ba? Mukhang binabago na nila yung lakad nila. I don't know if it's new beginning ng career nila, 'di ba? Kaya lang syempre, 'di ba? Hindi pwede mawala yung yung a boy who cried wolf syndrome. 'Di ba mga men? Kung alam niyo yung istorya ng A Boy Who Cried Wolf, madalas kong sinasabi yan 'Di ba ito yung istorya ng bata na nanloloko sa mga tao. 'Di ba? Yung bata na yun nasa gitna ng cornfield, nagsisigaw siya doon. Inaatake ako ng wolf, then may makakarinig sa kanya, pupuntahan siya Pagdating nung tutulong sa kanya, tinatawanan niya. Nauto ko kayo. Naloko kayo, hindi naman ako inaatake ng wolf Then, kinabukasan gagawin niya uli yun. Inaatake ako ng wolf. Datingan na naman yung mga tao. Tapos tatawa na naman siya, naloko ko kayo, di ba? Hanggang sa nasanay na yung tao na ganon, na palaging pang-uulol ang ginagawa ng bata. Dumating na yung point
na totoo na yung ano, na totoo na yung nangyayari, no? Totoo na yung inaatake na siya ng wolf, kakainin na siya ng wolf, sumisigaw siya, wala nang naniniwala sa kanya. 'Di ba? Hanggang sa tuluyan na siyang nalamon. Yun yung tinatawag na a boy who cried wolf syndrome. Kung halimbawa kung totoo man ito, no, tong ginagawa na nila Kuya Red na investigation na to, part of us as an audience, 'di ba? Struggle na kami maniwala doon sa videos. At wala kayong pakialam doon kung yun ang mararamdaman namin at ng mga ano namin. Kasi kami, isa kami sa audience eh. Entitled kami sa dapat namin sabihin or sa gusto naming sabihin. 'Di ba? Protected ng saligang batas 'yan. Yung sinasabi. Kung sinasabi niyong paninira ang sinasabi namin, anong gagawin nyo? 'Di ba? Gumawa kayo ng hakbang. Kung tingin nyo paninira yung ginagawa sa inyo. Ang problema, 'di ba? Sumusugo kayo ng mga fans nyo dito na doon kayo nagtatago sa likod nun. 'Di ba? Binibigyan naman kayo ng chance na humarap, hindi naman kayo humarap. Yan ang hindi ko naiintindihan eh. Anyway, pagpatuloy na natin 'to, no. So may testimony yung ano ba to? Tanod ba to or ano to si tatay? Kasi may uniform siya na may tatak ng barangay eh. So, hindi ko naman pwedeng i-dismiss itong sinasabi ni tatay. Malay mo, meron naman talagang experience sila doon. Kaya lang, magkakatalo na lang to doon sa evidence na makukuha doon sa lugar. Karon niya, tingala nga kang anong masod, batinga kapag sud mo, wa may tao, liunin mo. Nabaik ka mo kagkuhan. Naamang gyapon, tao manggidron, di makayong kag naay taong dautan nga ning sulod sa. Unsa man nakasagaran mga 10 oras sa gabi o mga gabi. Banda launa sa gabi Kadlaw na dapat. Launa sa Katawa ako doon sa logic ni yung fan ni Kuya Red kagabi. Sabi kong ganon. Ang pinag-uusapan yung tungkol doon sa sunog na kaluluwa, no. Sabi niya gano'n. Nandiyan si Gary. Nandiyan mismo si Gary sa lugar na yan. Sabi kong gano'n. Nandiyan si Sir Gary. Kasama siya dyan. Kaya nagpapatunay na si Joseph Ghost TV yung nakaitim na naglalakad doon. Talaga ilalaban niya. Sabi niya gano'n. Bakit hindi ba pwede magsinungaling si Gary? Sabi niya gano'n. Yes, totoo nga naman yon. However, kailangan maging fair ka rin. 'Di ba? So, dahil sa tingin mo nagsisinungaling si Kuya Red, hindi na rin pwede magsinungaling. Hindi ba pwedeng i-apply sa iyo yung stupid logic mo? 'Di ba? Anong credibility na meron si Sir Gary Ghostbuster? Kung bakit naniniwala ako. Willing siyang humarap eh. That alone na yon, may credibility na yon. Pero kung katulad nyo, nasa comment section lang, nag-i-spray ng paghahamon, tapos pag nandyan na, 'di ba? I-play nyo muna. No, bala namin yun eh. 'Di ba? May bala kami. Ba't namin sasayangin sa'yo? 'Di ba? Kahit actually nga, maswerte ka dahil willing akong i-play sa'yo yung mga bala ko eh. Kung haharap ka. Ang gusto mo kasi mangyari, i-play dito, no. Hindi ko i-play yon, di ba? Sasabihin mo, hindi, wala lang kasi kaya ayaw mo ma-play kasi wala. Sige, isipin mo yan. Isipin mo lang yan. Di ba? Mga style nyo, parang hindi ko pinanggalingan yung mga ganyan sa mga dati kong nakasagupa na. Di ba? Reserbahan ng bala ang laban ngayon. Di ba? Maniwala ka sa akin, marami akong bala. Dito, example na lang ha, ipapakita ko sa iyo yung folder ni Sir Donsky dito. Para may idea ka, Meron akong folder ni Sir Donsky, ni Ghost Hunter 88, sa bagay, si Ghost Hunter 18 wala na eh. Sino pa ba nandito? Si Beams Ghost TV. Ito sa video section pa lang ito ng
ng folder ko kay kay Sardonsky. Si Third nga may folder na rin ako eh. Alam mo kung bakit? Just in case na magkaharap-harap kami. 'Di ba? Madali ko nang mahanap yung mga evidence ko. 'Di ba? Hindi ako dumadaldal ng akala nyo wala lang. O ito for example, ito yung mga ko dito. Ito videos, hindi pa kasama to mga screenshot kay Sardonsky ha. At mga ito videos pa lang ito ng mga kay Sardonsky. Ayan mabilisan tayo. 'Di ba? Yung folder na yan, Donsky ang Donsky ang name. At karamihan diyan, maniwala ka sa akin, karamihan na may dinagdag na naman ako diyan kanina eh. Kaya ito lang yung nakabukas na folder sa akin ngayon. At isa man diyan, maniwala ka sa akin, mayayari talaga yung si Donsky pag humarap sa akin. Mapapahiya yung Donsky mo. Maniwala ka sa akin. 'Di ba? Kay Kuya Red, nasaan ba yung kay Kuya Red dito na folder? Para makita na itong ungas na to na loaded tayo ng bala. Kuya Red. Saan na ba dito yung bandang kay Kuya Red? Kay Real Ghost, meron din ako kay Real, kaya lang hindi ko na inaano si Real Ghost eh. Diba? Asan si Kuya Red? Ito. Kasi marami akong ghost hunter na eh. Ayan Ito, nilagay ko lang sa list view eh. Mga screenshot ito, mga to lahat. Anong tawag niyan? Mga screenshot ng secret. Then ito mga videos. Yan. Diba? Pagka inopen ko kasi magta-thumbnail eh. Magkakaroon kayo na idea kung ano yung video na yan eh. Anyway, mga kababayan ko, pagpatuloy natin tong reaction video. 'Di ba? Loaded ako ng bala, maniwala ka sa akin. Kaya yung ipapakita ko sa iyo, halimbawa umakyat ka sa akin, Rangel Donaire, 'di ba? Bakterya pa lang 'yan sa meron ako. Maniwala ka sa akin. Ay, sakto kayo karon kay mga alauna naman. Una sa alas 2, laingon sa alas 3, ana diha gyud siya mo lihok ng Forward na natin dua ba? Muna ko sabi ta pasigaw ng mga suga diha kay aron nga Siyempre. saka pod big sunod dito. Kung sirado man ni Sirado di ay. sirado man sirahan man ang pirtahan diha di sirado man na kandado man ni ano mga naman sa Tadlawon ko, alauna ko, di ba? Alas 2. naman sa sulod balik na po dali. Forward na natin. So, Si Kuya Red, and welcome na naman po sa isa na namang episode ng ating investigasyon tungkol just imagine, alam mo, kung hindi totoo yung napanood mo na ba yung link na pinasa ko sa'yo, Rangel Donaire? Yung nagbabanta ito na magpapapatay. 'Di ba? Mura na lang daw ang buhay ng tao. 8,000 na lang. That alone kahit pa sabihin mo walang kinalaman yon. Let's say, sabihin na natin na nasabi ni Kuya Red yun out of nowhere. Kasi yun ang magiging palusot nyo eh. Pero ang totoo nun, kay Real Ghost niya sinabi yun. Kasi nga, pinaghihinalaan nila si Real Ghost na nag-tip sa akin. 'Di ba? Just imagine ano naman ngayon kung mag-tip yung tao sa akin. Let's say sabihin na natin totoo. 'Di ba? Kung wala kayong ginagawang mali, ba't ka magpapapatay? Hindi ba kakayanin ng utak mo na na isipin 'yon, yung mga ganung bagay, men? Come on, 'di ba? mundo ng kababalaghan. Andito tayo Tapos ngayon sa nagpe-pray pa yan, tumatawag ng mga anghel. Naniniwala ka doon, men? Tumatawag ng anghel na ibababa sa lupa? Come on. Agusan del Sur. 'Di ba? Tapos Barangay magpapapatay Santa ng Maria, tao. Prosperidad. Andito tayo ngayon sa barangay hall nila kasi dito daw sa ibabaw kung saan tayo Andiyan na naman yung kanyang tayo ngayon dito sa andiyan na naman yung kanyang tablet meron daw mga nagpapa Na- dito. na cellphone apps ang gamit na hindi accurate yung reading ng
Hindi, lalabanan kita, men. Lalabanan kita, is Rangel. Kung ipagtatanggol mo yung pagiging fraud ng ng idol mo. Dito pa nga lang sa tablet na ginagamit niya, kayang-kaya kita ilang paso diyan eh. Yung mga reading diyan sa tablet na yan. Kanina sa interview Pucha, just imagine, napakamura bumili ng EMF reader. 'Di ba? Mas pinipili pa yung kasi nga to make it appear na professional siya. Pero in reality, cellphone apps lang yung pinapagana ni Kuya Red diyan sa diyan sa tablet. 'Di ba? Baka akala nyo microcomputer yung tablet. No. Cellphone lang na higante yan, yung tablet na yan. Paano nyo masasabi? Meron ako dito, may ginagamit ako dito eh. O, 'di ba? Same yata kami ng tablet ni Kuya Red, Samsung din yung sa kanya eh. 'Di ba? Okay, come on, 'di ba? BPAT officer nila na dito sa ibabaw meron dang nag-uusap-usap, okay? Tapos merong tumatakbo ng mga bata at merong mga naglalakad. So yun yung iimbestigahan natin ngayon mga idol. Gagamit tayo ng equipment natin at meron tayong Gagamit ka lang ng apps? mamaya malalaman nyo yung REM pad. investigate nito, pero maghihiwa-hiwalay kami. Gagamitin natin yung mga equipment natin para makausap natin sila. Alam mo yung use or alam niyo yung purpose ba't maghiwa-hiwalay? Kanya-kanya kasing content yan eh. Gagawa ng eksena si Kuya Red, then next si Donsky naman. Kanya-kanya sila ng At titingnan natin kung mayroong mga kaluluwa na pagpad dito. Pero sa mga engkanto, wala na tayong magagawa doon. Pero titingnan natin kung mayroong mga kaluluwa dito. Kasi itong lugar, ginagamit daw to na parang saan binuburol sila. Yung mga maliliit na bahay lang. So, dito, basketball court. Sa mismong Huwag niyong investigation. kalimutan. Hindi lang sa yan mga idol, no? So, aakyatin ako muna yung aakyat ngayon. Hindi muna tayo gagamit ng equipment kasi mamaya magsasabay-sabay kami. So, bababa ako, ikot-ikot ako dito. Gagawa muna siya Kasi ng sabi nila dito daw banda. Siyempre, dito, pag si Kuya Red muna yung, may nararamdaman ako dito, promise. Gaganon muna si Kuya Red dyan, di ba? Para maging unique yung experience pag si Kuya Red lang yung pinanood nyo. Kung saan yung mga yapak na naglalakad dito. So, at saka meron ding maliit na facility doon, no? So, si Boy Balud nandyan, si Donsky andun, then yung mga Nandiyan si Boy Balud, BPAT alam officer na. natin O nga nandyan pala, sa- Olivia, get well soon. Olivia, na-hospital ka na naman. Di ba? Tigas kasi the head, hindi ka kumakain. Please lang. Hindi kasi pwedeng wala sila mga idol, pero andun lang sila sa gilid ng basketball court. So, solo nating aakyatin to ngayon. Yan mga idol, no? So, ito yung kinatatakutan nila. At sabi, yan yung ng BPAT. Yun yung pinakahigaan nila, quarter nila. Kaya lang natatakot silang mag-solo dyan. Talagang hindi sila nagsosolo. Okay, so ito na yung sinasabi nila na habang natutulog sila dyan, merong naglalakad-lakad dito. Merong nag-uusap dito. Mga idol, dadaan-dahanin ko yung footstep ko, ha. As much as possible, hindi ako gagawa ng ingay. Nang sa ganun, marinig natin kung Kahoy yung salita. Alam mo sa mga barangay, kung may budget man lang sana yung dapat sementado na to, concrete na lang sana. Kasi yung ganitong kahoy na hindi naglalast yan eh. Magandang gabi. What? Ako yan. What the heck? Magandang gabi sa inyo. Ako nga pala si Kuya Red. Hindi ko nagigets bakit bakit magiging haunted yan? May history ba dyan? Na-discuss ba na may history na
na pinatay dyan? Or siguro dahil doon sa lugar? Di ko alam kung bukas to mga idol, no? Susubukan natin. Yan, nakabukas na. Maraming salamat. Hindi ko nahawakan. Wala akong panghawak eh. Yan. So, dito po ito sa Prosperidad, Barangay Santa Maria. So, huwag natin titingnan yung huwag na tating lapitan yung mga pictures ng Nakita ko natin, na yung mga pangalan. barangay officers natin, no? Para sa privacy na rin nila. Yan. Punong barangay. Huwag na nating yan. Ito yung area mga idol. So mamaya na tayo gagamit ng equipment, no? Pag-akyat natin dito mamaya. Wow. Malamig dito. Mga idol, imagine nakasarado yung bintana. Pero malamig. Malamig dito. Sobrang lamig. Dapat mainit dito eh. So, ang sadya natin dito is baka merong kaluluwa. Pero mamaya pa natin gagawin yun. Magandang gabi. Ako nga pala si Kuya Red. Kasama ko yung mga kaibigan ko. Andito po kami kasi sabi po ng mga tao dito ay meron silang nararamdaman at naririnig na merong kakaiba dito sa kwartong ito, sa opisinang ito. Si Sir Riv po yung kachat ko si Sir Riv. Pwede ba kayong gumawa ng ingay? Madaling araw na mga idol. Doon na nga lang tayo sa na evidence po siya, ma-overtime ako dito eh. Sige po. Wow. Mga idol. Wow. Mga idol, hindi ko ginagalaw yung pa ako. Hindi kasi Kuya Red, kahoy yung tinutungtungan mo eh. Kahit pa paano may movement ng konti yan. Pagka may pressure dyan sa baba, syempre, minsan magkikrik talaga yan. Dahil may kargada eh. Nakakarga ka eh. 'Di ba? Halimbawa naka-hold siya ngayon then may bigat ikaw, may bigat ka. Maya. 'Di ba ang kabol 'yun yung ganung bagay? Kasi naman yan eh. Kahoy naman yung tinutungtungan mo eh. You see, ang problema kasi sa mga peking ghost hunter na to, hindi sila nagse-self-debunk. 'Di ba? Kadalasan pag may narinig sila na ay yun na agad. Yan ang malayong-malayo na ko doon sa mga Koreans. 'Di ba? Hindi talaga sila naniniwala agad-agad kung hindi nila maipaliwanag yung... Bubuksan na ba ni Kuya Red yung Pwede ba application niya? Sabi nila nag-uusap-usap daw kayo dito. Mga idol, uupo ako para hindi ako makakagawa ng ingay. Nila nag-uusap-usap daw kayo dito. Merong parang batang tumatakbo-takbo. Pwede nyo bang galawin yung upuan? Forward na natin. Lita. Doon tayo sa may Inupuan ko pa. Wala, yung random noise lang yun ang bubong. Pero kay Rangel Donaire, legit yun para sa kanya. Bihira. Yung parang nagsishake. Kahoy kasi yan, Kuya Red eh. Parang nagsishake yun. Anyway, wala namang magagawa kung talagang paranormal yan. Yung upuan. Kaya nga lang, alam nyo, nagiging problem kasi yung a boy who cried wolf syndrome eh. Kaya pag may nagpaparamdam na talaga dito ng legit, hindi mo na malaman talaga kung totoo o hindi. Di ba? Yung
Yung ano, gamitin mo na yung ano Huwag kayong mo. mag-alala, hindi ako matatakot. Yung ghost tube mo. May replay pa dito. Ano ba na ni-replay na to dito? Pino-forward ko na lang mga men eh. Babalik ako mamaya, ha? Yun na naman. Mamaya, ha? Katok na naman sa bubong. Tapos ito na, yan na. Yung dalawang ano na. Ikutin lang natin yung likod. Anong ano, bro? Anong Yung dalawang ano. saan? Sa likod. Oo nga pala mga idol, Idol Donski, Gash TV, no? Yan. May open yung kwarto. Sa likod. Okay. Boy Balud mga idol, pakisuportahan din. Set up na tayo ng ano. Titingnan natin. Wala akong hindi ko mahawakan. Ayun nagsalita. Hindi ko kalak. Okay lang po. Anong ibig sabihin mong pasensya na? Bakit ka nagsasabing pasensya na? Nakalak yung mga ano eh. Nakalak. Nakalak na. Forward ko na ha. Yung sa may setup na ng ano. Yun. Oh, Rangel Donaire. Tingnan mo equipment ni Kuya Red, no? Tingnan mo. Wait lang ha. Sobrang init dito ah. Yan no, ang reading sa ano niya, ang reading sa EMF, quote-unquote EMF meter niya, 27.5 microtesla. 'Di ba? 27.5 microtesla. Kung i-convert mo yan sa milligauss, 275 milligauss yan. Alam mo kung gaano kalakas ang 275 milligauss? Alam mo yung ordinaryong EMF meter para magwala? Alam mo kung ilan ang requirements doon bago umalarm ang regular EMF meter? Alam mo? 20 milligauss lang magwawala ng EMF meter, men. Kasi abnormal na yun eh. Yung reading na yun eh. Tingnan mo ha, yung sagad ng ano, paulit, sorry do sa sukang-suka na to, kaya kailangan talaga ma-educate yung mga ano nito eh, mga follower nito eh. Dito sa regular na EMF meter, ang unit of measurement nito ay milligauss, mga kababayan ko. Ngayon, dito, kung makikita niyo yung EMF meter na to, ang sagad niyan, 20 plus milligauss pag banda rito. So just imagine, yung nare-read ng equipment ni Kuya Red, 27.5 microtesla. Kung i-convert natin, mg to ha, milligauss. Kung i-convert natin, I'm so sorry, kailangan ulitin ko to para maintindihan ng bugok na si Rangel Donaire. Diba? Microtesla to milligauss. Kung makikita mo dito sa converter ha, i-convert natin. Balik tayo dito. Ilan na reading ng 27.5 microtesla. UT yung yung conversion eh. So dito, convert natin microtesla to milligauss. Ayan UT. So 27.5. 27.5. Ilan sa milligauss yan, men, pag kinonvert mo? 275 milligauss. Sobrang taas niyan. Para kang may isang barangay na multo dyan, men. Diba? Baka mamaya hindi ka na magkanda ugaga sa sobrang lakas ng paramdam dyan pag ganyan. Dito pa nga lang, hindi ba pagiging fraud to? Para sa'yo? Come on, diba? Feeling ko alam mo sa sarili mo yan eh. Kaya lang, sa sobrang pride nyo, niloloko nyo na lang talaga yung sarili nyo.
Meron ba mga... May time pa nga dyan eh. Panoorin mo yung video ni Donsky, magkasama silang dalawa doon. 'Di ba? Doon sa yung may halakhak ng demonyo daw. Nagtabi yung regular EMF reader ni Donsky diyan sa tablet ni Kuya Red. Sa tablet ni Kuya Red, 40 plus microtesla ang reading. Sa EMF reader ni Donsky, 0. 'Di ba? Doon pa nga lang makikita mo na fraud talaga. Kaibigan nating Encanto dito. Kung meron, pwede nyo bang pwede ba kayong gumawa ng ingay? Sige po. Pwede ba tayong mag-usap? Meron akong dala-dala dito na pwede kayong pumili ng mga salita. Ano na nga 34 na. Tama, Na pwede 34.8. kayong pumili ng 348 milligrams. Stupid. O doon na tayo, magsiset up na sila ng rim pad. Pucha, overtime na naman ako, men. Yeah. Sa session hall. Oo. Merong isa doon. Na. Yeah. Sa session hall. Oo. Merong isa doon. Bakit may cut? Di ba? Ba't Ay, nagkakaroon ng music niya. cut? Gusto kong magsalita. Gusto ko magsalita. Gusto niyo magsalita? Oo. Sige, magsalita ka. Sige po, magsalita kayo. Gamit ka lang ng dito, pero kung kaya mo na magsalita talaga na maririnig namin, mas maganda. Okay ba yung sayo? Okay ba yung ganon? Kung okay sa'yo, pwede mo ba lapitan yung nasa lamesa? Tutunog. Sige po, lapit kayo. Mga idol, meron ding REM pad dun sa loob ng office kung saan tayo nanggaling kanina. Rim pad. May rim pad. Po tayo, bro. Pwede ka bang pumunta sa harap niyan? Yung nasa sa kabilang mesa? Sige po, magsalita po kayo. 40. Hanggang ako. Laging ginagamit to, bro. Walang hangganan. From Kuya Red itself, laging ginagamit yung word na yan. So, ibig sabihin, nare-repeat yung yung word na yan. Di ba, men? Kaya walang credibility talaga ang GhostTube eh. Kasi yung mga uploaded words dyan, limited lang. At yun yung inuulit-ulit. Di ba? Kaya hindi mo pwedeng ikatwira na same lugar, yun din ang sinabi. 'Di ba? Kasi nga inuulit lang talaga yung word ng GhostTube. Word database yan eh. Ako. Kasi Encanto eh, 'di ba? Ginamit din to nung ilang beses na itong ginamit sa iba't ibang lugar. But usually Encanto. Okay. Yung may mga Encantong lugar. Yung walang hangganan ako. Yan. Binibigyan niya na ng meaning Sige po, lapit kayo. Meron din po doon. Kung mahihain kayo, meron doon sa loob ng kwarto. Meron ding isa doon. Huwag kayong mag-alala kasi hindi kami nandito para paalisin kayo. Hindi kami nandito para awayin. Word na nga. Overtime na ako, men. 30 minutes lang dapat eh. Sa loob, bro. Tumunog. Kasakasama nyo dito. Sa loob, bro. Umiilaw sa loob. Portal. Portal, sabi niya. Portal. Portal. Portal pala to dito, bro. Kaya Tama pala mo? meron silang naririnig. Re-relayan nyo yung sinasabi ng GhostTube na yan, men. Sure ka, Rangel Donaire. Naniniwala ka na legit yan, men. Inuulit-ulit lang yung word yan eh. Kahit saang lugar pwedeng lumabas yung portal na yan, di ba? Tapos yun yung sasakyan nila. Di ba? Di ko nagigets yung logic behind dito sa GhostTube na to eh. Kaya pala meron silang naririnig na nagsasalita. Ang problem kasi sa mga ghost hunters na to, pagdating dun sa craftsmanship nila,
hindi sila hindi sila nag-i-invest sa totoong gamit talaga. Nagre-rely sila diyan, instant kasi ang sagot diyan eh. 'Di ba? Unlike yung pagka-spirit box yung gamitin mo, mangangamote ka talaga doon. Sa kakahintay ng sagot. Unlike itong mga ghost tube na yun, instant kasi yung yung sagot diyan. May time kung since fan ka ni Kuya Red, panoorin mo yung kausap niya si Justin gamit yung ghost tube. Sa gubat, sinabi nung ghost tube, kitchen. Tapos hindi na pinapansin ni Kuya Red. Nagiging bias si Kuya Red dun sa dun sa nilalabas ng ghost tube eh. Pagka hindi relevant yung sinasabi, dinidedma niya. Kung ano lang yung mapapakinabangan, yun lang yung Ito yung sinasabi ko sa inyo na pagiging fraud nitong mga to. Lalo na yung si Donsky, no? Sasabihin niya nung binigyan siya ng music box ni Flashlight, sinasabi niya pangarap niya daw yun, pangarap. Men, 'di ba hindi naman kayo mga mga walang pera eh. Ang dami niyong pera eh. 'Di ba kung gusto niyo umakwire at profession niyo naman 'yan. I'm so sure makukonsidera niyo na hanap buhay niyo yung paggagaganyan Ba't hindi kayo mag-invest sa tamang gamit, men? 'Di ba? Halimbawa, mahal yung music box na sinasabi nyo. Di sana, bumili na lang kayo sa Lazada ng motion sensor ng Same concept. Motion sensor ng pintuan. Meron naman nun. REM pad. May budget-friendly na REM pad sa sa Lazada. 127 pesos. Tinuro sa akin ni Sir Riv yun. Diba? Ano ibig ko sabihin? Men, kung magiging resourceful lang kayo at hindi puro panloloko ang nasa isip nyo, dapat nag-i-invest na kayo sa mga ganong gamit eh. What is 127 pesos lang? 'Di ba? Yung REM pad na yon. Kung gusto nyo malaman kung saan nakakabili nun, tinuro sa akin ni Sir Rive, bibigay ko sa inyo yung link. Pati yung motion sensor sa pintuan, na same concept lang nung music box. 'Di ba? Hinihintay ang ginagawa nitong mga to, nakanganga lang to. 'Di ba? Hinihintay lang nila na may magbigay sa kanila. Come on, man. Ano ba naman 'yan? Naglalakad-lakad, tumatakbo-takbo. Possible kung ito ay portal. Ibig sabihin ng portal, mga idol, daanan or lagusan. Shut up. Dito galing yung portal na salita. Ito po ba ay daanan or portal? Yun, mga idol. Alam mo kung bakit hindi ako convinced? 'Di ba? Hindi, maybe hindi ko naman masabi na dinadaya nila, Maybe totoo nga naman na meron doon na nagpaparamdam. Sige, ibibigay ko na sa kanila. Pero yung factor ng A Boy Who Cried Wolf syndrome, then yung reaction pa nila na kasi nung nasa Luzon si Donsky, tumutunog yung REM pad na yan, tarantang-taranta siya, men eh. 'Di ba? What does it say to you? Dito kalmado sila. Parang wala na lang eh. 'Di ba? Actually, yung mga sanay na ganyan, kahit nga si Sir Lance na mismo ang nag-reverse engineer niyan, every time na tumutunog yan, namamangha pa rin yung tao eh. 'Di ba? Samantalang itong mga to, na ilang linggo, ilang buwan pa lang nilang gamit yan, every time na tumutunog na itong mga to, wala na lang sa kanila. Parang same ganito, bibigyan, ikaw, Rangel Donaire, bibigyan ka, tama na nga to, di ba? Wala na tayong question, sige, ibibigay ko na totoo yan, no? Totoo na may tumutunog ang music box, wala nga namang tao sa harap, di ba? Umaano na yung, yes, and all of that bullshit. Pero yung pattern ba, sa sobrang fan ka ni Kuya Red, hindi ka ba nagkakaroon ng agam-agam? Di ba? Maliban na lang kung kamag-anak mo si Kuya Red. Siyempre, magkakaroon ka na talaga ng bias nun. Di ba? Pero hindi ka ba nagkakaroon ng agam-agam bilang tagahanga ni Kuya Red na nung nandito ito ang gagawin mo na lang metric si Donsky. 'Di ba? Nung nasa Black Lady House sila, sumasayaw na dun yung
sumasayaw na yung aparador doon. At yun ay malupit na paranormal talaga yon. Yung pagsayaw ng aparador. 'Di ba? Ano na yun eh, mainstream media worthy na yun eh. Yung pagsayaw ng aparador eh. Unang-una, bakit hindi na may mainstream media yon? Mas matindi pa yun sa sa rebulto ng Katoliko na lumuluha ng dugo. 'Di ba? Phenomenal yun eh, yung sumasayaw na aparador na pinagbablagan nila Kuya Red at Donsky. Yun na nga lang, isipin nyo, alam ko matalino ka. Kasi, syempre, ako ina-admire ko nga yun kung bakit mo na i-question yung pagiging fake nung paghaharap namin ni Sir Ed Calawag. To be honest sa'yo, believe ako sa analysis mo. Diba? Dahil ganun din ako mag-isip eh. Yung halimbawa, sinabi mo, sinasuggestan ka lang ni Ed Calawag, kaya mo nasabi yung ganyan-ganyan. Magaling ka, may ganito ka, men. Kayong mga fans ni Kuya Red, may ganito kayo. Nagkakaroon kayo ng critical thinking kapag sa akin or sa mga kontra sa idol nyo. Pero pag sa idol nyo na yung usapan, bakit parang nawawalang critical thinking nyo? O just imagine ito, isang video ni Kuya Red, sa Digos Cemetery. Diba ito? Ito mag-uusap lang naman tayo. Akin, Dito, may nakikita dito multo. Na nakadamit na ganyan, ibig sabihin na ikaw ay nangangailangan ng tulong. Diba? Ayan close up ng multo, men. Halimbawa, yan, halimbawa, yun yung multo niya, nagte-teleport yung multo niya dito, men, eh. Nandito sila. Diba? Ayan, nag-teleport yung multo niya. Diba? May cut-to-cut naman tayong tinatawag. Diba? Kay Rangel Donaire, burado na yung konsepto ng cut-to-cut sa kanya. Kasi ito legit eh. Ito men sige, let's say legit to, may brand pa nga yung Ano ba ang brand ng cup ng multo ni Kuya Red? Diba? Let's say legit ito, Hindi ba breakthrough sa paranormal to? Alam mo yung Nobel Peace Prize? Yung mga nagkakaroon lang ng award na ganun, may breakthrough sa larangan ng medicine, sa larangan ng ng science. Pasok ito dun eh. 'Di ba? Just imagine nakaka-communicate ka sa dead na merong ganyang video. 'Di ba? Sige, sasakyan ko namin. 'Di ba? Legit ito. Bakit hindi nami-media ito? Pride na ng Pilipinas to, men eh. Kung tutuusin, I'm so sure sa 171K na nanood diyan, 'di ba? Dapat meron na agad na nakapagsabi diyan sa media eh. Hindi pa ba tayo nagtataka dito, men? Abay, kahit hindi ko na i-debunk to, common sense na lang ang gagamitin mo, men eh. Di ba? Common sense na lang ang gagamitin mo dito sa mga ganitong bagay. Na ito, worthy na to. Hindi ko na kukontrahin to, ha? Sasakyan ko na tong legit ito. Di ba? Worthy na yan. Ganyan kasolid na multo. O, ganyan palang itsura ng multo. Mukhang, panda. Di ba, men? Huwag mo sasabihin sa akin na na fake tong video na to, na inimbento ko lang. Kay Kuya Red yan eh. Di ba, nakikita mo kung gaano iniinsulto ang utak natin sa video na to? Wow! Hindi ka ba kinikilabutan? Tapos, nagpalusot pa siya o ano kaya yung nasa kamay niya? Ano ang gusto niyang iparating? Hindi klaro. Bakit meron siyang sa kamay na cellphone ba yan? Or O flashlight? Yan nasa kamay, multo, may ganyan, men. Ano ba? May espiritu ba yung flashlight? Di ba? Tapos sasabihin mo, legit ito? Yung mga naniniwala kay Nick Banayo, yung ako kontra ako kay Nick Banayo, pero yung mga naniniwala doon, hindi ko kayo masisisi. Kasi kahit ako, hirap na hirap ako mag-debunk kay Nick Banayo eh. Kahit kontra ako kay Nick Banayo,
Kasi hindi ko alam kung paano. Pero ito, men, iniinsulto ka na harap-harapan sa utak mo. Di ba ginagawa ka ng tanga ni Kuya Red? Ano ba? Ginagawa na tayong bobo ni Kuya Red. Kakampihan mo pa rin? Seryoso ka? Tapos may guts kang sabihin sa akin na na bakit may proof ka pa? Putang ina naman, tingnan mo to. Hindi ba gumagana ang utak mo? Hindi ko na alam sa Pilipinas kung sinasadya na lang natin maging tanga eh. 'Di ba? O balik tayo doon sa may umuugoy-ugoy na umuugoy-ugoy na cabinet, no? Supposed to be, yung umuugoy-ugoy na cabinet na yon, grabing pagpaparamdam na nun. Sobrang nakakatakot na yun, men. Doon sa Black Lady House. 'Di ba? Umuugoy-ugoy na yung cabinet. Ito ha. After noon, pumunta ng Luzon si Donsky. Just imagine sa Campo Belo, walang, hindi sa bagay, luma na yung Campo Belo eh. Yung mga recent lang, sa Cresta del Mar. Just imagine, walang nakikita sa Cresta del Mar. 'Di ba? Kay Shaman Tope na video yun eh. Tingnan natin kay Shaman Tope, video ni Shaman Tope. Gusto ko lang maintindihan nyo, men, yung agam-agam ko sa Just imagine, ito ha. Yung yung nagpapatunog sila ng dito. Ito na ba 'yan? Papatunogin na nila yung REM pad dito eh. Ito na ba 'yan? Ayan si Donsky, Tingnan natin. Diba? Tumunog yung music box. Tingnan mo yung itsura ni Donsky dyan. Tingnan mo yung itsura niya, lahat kalmado. Siya yung tarantang-taranta. Tapos doon sa Mindanao, tumutunog yung music box, wala lang. Wala lang sa kanya. Pero dito, tarantang-taranta siya. Dito nga, pahirapan pa sila. Shaman na to, ha? Shaman na yung nakikipag-communicate. Pahirapan na silang patunugin yung music box, eh. Dito, tarantang-taranta si Donsky, oh. Tinan mo, ha? The way muntik na nga siyang ng sanga dyan, eh. Tinan mo inaano ni Donsky, mga kilos si Donsky dito, ha. O, tumutunog, di ba? Tinan mo kung gano'n, nabangga pa siya sa sanga sa sobrang taranta niya, eh. Wala ka ba nakikitang inconsistency talaga dito sa kinikilos ng mga idol mo? Yan o, tinan mo, tutunog yung music box dyan. Oh? Nababangga na sa sobrang taranta dun sa pero pagdating sa Mindanao, tumutunog yan, wala lang sa kanya. Dapat naiisip mo yun eh, yung mga ganang detalye. Ano ba kayo? Regarding yan, tatanungin lang naman siya, hindi humarap. Ikaw din na nagtatanggol yan, hindi rin humarap. Ang gusto nyo, kayo lang yung pinakikibagayan. Wala mangyayari sa ating ganyan, men. Pagka ganyan tayo. Excuse me, nasamid ako. Anyway, mga kababayan ko, yan lang muna masasabi ko. Sige, pagpalagay nyo na totoo yung tumutunog-tunog doon, di ba? Yung REM pad, etc., blah, blah, blah. Pero, I know deep inside of you, napapaisip ka. The more na pinagtatanggol mo yan, nagmumukha kang tanga, men. Anyway, yan lang po ang mapag-uusapan natin ngayon. Mag-isang oras na pala dinadaldal ko. Maraming salamat po. Bye-bye.